Happy Thanksgiving, 18th year Thanksgiving, mga beloved brethren. Maraming salamat muli sa ating Abasaday sa narating natin ang taon ito. Who knows na tayo yung makarating. For your information, mga beloved countrymen, we are now celebrating our 18th year Thanksgiving celebration. So maraming salamat po muli sa ating dakilang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Let us pray, and once again, I would like to invite you, my beloved countrymen, my friends or relatives or whoever you are, and also my beloved brethren who are in their respective places. Nawa, makinig kayong mabuti. Maintindihan po natin ang mga present situation. We will relate what the Bible says and what is happening right now in our midst. So, tayo po ay makinig ng mainam at buksan, mayroon kayong banal na kasulatan. Sabi niya, he that is of Elohim, hear it Elohim's word. Mapagpala namin Abasaday na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli. Aking pusong pinapabot sa inyo sa patuloy na patnubay at gabay niyo po sa amin. Especially, we are now ushering the end of our 18th years as a community. Thanksgiving celebration. And tomorrow, on August 19, will be our 19th year. Magsisimula na kami. Maraming salamat po, Madunay. And all these things that is happening right now, I know it is you who is moving in our midst, in our lives, in this community. Maraming salamat muli na minarito muli ang banlingkod na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran kung mayroon pa po kayo nakikitang mga bagay na aking nagawa na hindi naging kadugod-lugod sa inyo, sinasadya man o hindi, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, sa mga pag-iisip, lalo dun sa mga bagay na dumaraan sa aking mga paningin na kumisan ay na-entertain pa na hindi ka aya-aya sa iyong harapan. Forgive me, cleanse me from all unrighteousness. And I also would like to ask forgiveness for those who are fellowshipping with us, na patawarin niyo po sila, ano mga pagkakasala, mga nagawa nila, whatever it is only you and you alone who knows everything. Forgive each and every one of us and cleanse us from all unrighteousness. At patuloy kong dalangin, Maldonay, na I continuously beseech you to protect our social media live streaming, na ito ay maging maayos nawa na makarating sa bawat nakapakinig. Mga especially those who for the first time joined us sa aming fellowship na ito at nawa maging pagpapala sa kanila. Kumilos kayo menem sa aming kalagitaan, as I rebuke and I bind all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of the Yeshua, in the cast out in the Jesus' name. Hallelujah. Shalom, mga beloved brethren, welcome once again. Again, use your, I would like to admonish you, invite you to get your Bible and open your Bible and buksan natin ang ano ba sinasabi. And i-relate natin ngayon. May i-relate natin sa what is happening in our midst. Alam po ninyo, natutuwa po ako, nagulat po ako dahil just a while ago, just a few hours ago, nung nagpatutuo, nagbigay ng mga testimony and thanksgiving yung mga kabataan, especially the kids. Meron kaming kids na kung saan sila po ay nakakaroon ng Bible study every Sunday at meron silang teacher na nagtuturo sa kanila. Nagtanong siya na tinanong niya sila kung ano mga katanungan nila, if there are any other questions that they would like to know more about anong pinag-aaralan nila. One of my grandchildren, alam po niya, ngayon ko lang narinig. And I would like to relate that message today. Alam po ninyo. Ang question niya ganito po, pakinggan niyo buti Pakinggan niyo buti. A 9-year-old boy, ang sabi po niya, if the Messiah created us, this is his question. Dumbfounded nga yung teacher niya. If the Messiah created us, why was he born as a baby? It doesn't make sense, right? Sino po yun? Kayo po. I don't know kung saan niya nakuha ito, pero itong batang ito talaga marami sa mga mga mahilig sa manood sa YouTube. It's only 9 years old at parating nga nag-i-English nga. Sabi, if the Messiah created us, why was it that he was born as a baby? It doesn't make sense, sabi niya.
Kaya may isip yun natin na nag-isip. Kayo po na mga, I would like to relate it to you na mga nakikinig, mga nakikisama, na those who believe in the Trinity doctrine. Naisip niyo ba yun? I suppose, narinig niya o nabasa niyo, maybe perhaps, naisisira sa kanya ng kanilang Bible teacher na ang belief ng mga Trinitarian, born-again believers, most especially the Roman pagan Catholic religion's teaching, that they believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Diba? And even those born-again Christians who believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and their belief, you can mind you, their belief that the Son was the one who created everything. Kaya nga itong tanong niya, it doesn't make sense, right? If the Messiah created us, sabi niya, why is it that He was born as a child? Kayo po na nasa maayos na kaisipan na nag-aaral, nakapag-aral. Hindi niyo ba naisip yun? Saan ba nila nakita? Kasi ganito ang paniwala niya. Ito ang paniwala ng mga believers of the Trinity. Dito po sa Book of Colossians, Epistle of St. Paul to the Colossians, chapter 1, verse 16. Meron ka ba dyan Tagalog, beloved Brother Ram? Ang sabi po niya, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be throne or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Puri na madunay sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaya yung Tagalog, Brother Ram? Praise the Lord. Colosas, Kapitulo 1, versikulo 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Elohim sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Mas maganda yung Tagalog na yan. Nandiyan sa Tagalog, very plain, napakaliwanag. Can I borrow your Tagalog version? Tingnan niyo po, mga beloved brethren, ang paniwala, ang dami na po ako nakausap, hindi naman ako nakikipagdebate, na kung saan ang kanilang paniwala, their belief is that it is the Son who created everything. Okay? Pero dito sa binasa rito, nasaan yun kaya nawala, Brother Ram? Dito sa binasang ito, mga beloved brethren, ano yung verse niya, Brother Ram? Verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya, sabi na po, sa Tagalog in English, seems to be, dito sila siguro naligaw, for by Him were all things created. Ang paniniwala ng mga Trinity, mostly the Trinity believers, the Catholic and everything, the mga born-again Christian, it is the Son. Itong sinasabi niya, for by Him, it is, tinutukoy niya Him, it is the Son, the Messiah, who created everything that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. Ito ang kanilang pinanananganan na yung Son nga na nag-create. The Messiah was the one who created. Kaya ang tanong ng bata, if the Messiah created us, everything, created all these things that is in this, na nakikita natin, why was He born as a child? Naintindihan niyo ba yun? Does it make sense? Sabi niya, does it make sense? Di ba? Talagang ganyan number one deceiver. If you will, babasahin nyo lang ito, para lang ordinary babasahin, talagang madidisip po kayo. You must have to understand fully. O yung sumunod dyan, for by Him, so magitan niya. O ibig sabihin nun, hindi siya somebody who created, there was someone who created everything. Na kung saan sabi niya, that are in the earth, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. Tingnan niyo po sa construction English it is column. Diba? Sabi, yung sumunod na sentence, sabi niya, all things were created by Him and for Him. Sino yun?
it is already, it is definite now from the first sentence na binasa ko, hindi na it is not, hindi ito continuous na all things were created. Yung sinasabi nila na it is the Son who created everything. Hindi po. Kung hindi nyo kilala yung Father, maliligaw po talaga kayo. Yung nag-iisang Elohim, babasahin ko sa Tagalog yan. Sabi niya, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. So, di ba mas maliwanag sa Tagalog? Sa pamamagitan niya. Hindi niya sinasabi na sapagkat siya ang lumikha ng langit, di ba? Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamahalaan at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos. Tingnan nyo, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Ito yung kasunod na all things were created by Him. It is now, yung hymn na tinutukoy nito sa Tagalog, it is yung Diyos daw, yung God. Ngayon, ang tanong, thank you, Brother Rama. Ang tanong, sino ba yung Diyos na tinutukoy ni Apostol Pablo? Who is that God? In Hebrew word, ang ibig sabihin, Elohim. We are not using the word God or Diyos. We are using the word Elohim. Okay? Hebrew word. Okay? Ang tinutukoy, sinabi Tagalog, mas nakaintindi yung Tagalog. Ang tinutukoy niya, sabi niya, yung kumika ng yung Elohim. Sino ba yung Elohim na tinutukoy ni Apostol Pablo? Is he referring to the Son? Makita po ninyo, mga minamahal kabayan, kung hanggang sa oras na ito, ay andyan pa rin kayo sa paniniwala ng tatlong persona, at naniniwala pa rin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magugunaw ng daigdig. Nakikita niyo po mga senaryo nagaganap sa ating kapaligiran. Hindi na po ito lumilikat, hindi na po ito hindi na po ito nawawala. Lalong pasama ng pasama. Di ba? Yung tinutukoy niya rito, ang sabi na po, Sir Bo, kung Diyos ngayon, sabi sa Tagalog, at ito nga sinasabi nga talaga sa Colossians, yung all things were created by Him and for Him. Ang tinutukoy niya rito, ni Apostol Pablo, yung binanggit niya sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6, Mother Ram. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ito, kasi si Apostle Paul ang sumulat sa mga taga-Colossians believers. Si Apostle Paul ang sumulat sa mga mga Corinthians believers. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sino po yung Elohim na tinutukoy niya? Praise Adonai. Verse 6, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Elohim, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisang Adonai, ang Mesaya, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Bakit hindi nila maintindihan ng mga Trinitarian yan? Aliwanag niya sa Tagalog eh. Di ba? Sinasabi niya, uulitin ko uli, sana mabuksan isipan ninyo mga minamahal kabayan. I'm trying to really open your mind and understanding sapagkat time is of the essence. And salvation is very, very important to each and every one of us, especially ngayon na nakikita natin ang grabing kaguluhan nangyayari. Death is very imminent. And once you suffer death, anyone, where will you spend your eternal life? Ang tanong. Sabi niya ulit ko ulit, but to us, sabi ng Apostol Pablo, referring to the believers of the Messiah, in Corinthians, in Colossians, in Ephesians, in Philippians, yung mga sinulatan niya, in Thessalonians, in the Romans, mga Romans, lahat na sinulatan niya, iisa lang ang sinasabi. He's very consistent na iisa lang yung Elohim na binabanggit niya. He never mentioned that the Son is God. Sinasabi po niya na isa lang yun. At yung sinasabi niya, but to us, there is but one Elohim, the Father. It is not the Son. Hindi niya sinabing the Father, the Son, and the Spirit. Di ba, mabuti ba yung bata? It doesn't make sense. Di ba? Of whom are all things, na kung sumamagit sa Kanya lahat ng bagay, referring to the Father, and we in Him, at tayo ay sa Kanya. Ibig sabihin, yung nag-iisang Father na Elohim, naglumikha ng langit at lupa, na sinasabi ng Apostol Pablo, itinuro niya, sabi niya, sa lahat na lumikha ng lahat ng bagay.
Hindi po yung Son ang kumikha. It is not the Son. The Son, makita po niyo mga beloved brethren, yung Son, ang origin niya, siya po yung Word. John chapter 1 verse 18. Siya po yung Word in John chapter 1 verse 1, and then in John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh, and the Word was, sabi niya 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O sabi niya. O ngayon, tingnan kung you have wisdom from the Adonai, ito nakasulat na ito rito, isn't it that it is very, parang confusing? Kung sinasabi ng Father, ang sabi ng Father, nag-isa lang ako, wala akong katabi. Walang nauna sa akin. Walang susunod sa akin. To whom will you make me equal? To whom will compare me? Sabi sa Isaiah. Sinasabi sa book of Numbers, sabi niya, wala akong katabi. I'm not a man who will tell a lie. O a son of man that will repent. Oh, pag sinabi ko, sabi niya, hindi ako magsisinungaling. Sabi nung, naniniwala pa kayo ron? So shall my word that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, sabi nung Father. At sinabi doon sa Isaiah, sabi niya na, ako lumikha, ako lang mag-isa, wala akong katabi. Walang nauna sa akin, walang susunod sa akin. So wala siya, He is the one who created everything. In the very beginning, mga minamalakabay, in the very beginning, doon sa Genesis chapter 1 verse 1, yung nagsasalita ron, sure, who do you think is the one speaking who spoke that word in that very beginning? Who do you think? If you still up to now, magugunaw ng degdeg, darating ng grabing tribulation, you still believe in the God the Father, God the Son, God the Spirit, and if I'm going to ask you to expound it, you will say your line of defense is it's a mystery. If that is your line of defense, and up to now it's still a mystery for you, knowing Elohim, then you are bound for eternal destruction. In flaming fire. Taking vengeance on them that know not Elohim, sabi ng Apostol Pablo. So it's very imperative, very important that we must have to know the one and only true Elohim. And it is the Son Himself who is saying that there is only one true Elohim who is eternal life. If you will know Him, ang sabi po niya 17:3 ng John, and this is life eternal, that they might know the only true Elohim. Sabi ng Son, hindi ba maintindihan yun? There is only one Elohim. It is the Son Himself who confessed when He prayed to the Father. Diba? Ngayon, itong binabanggit ng Colossians, ito sinasabi sa Colossians, sabi niya, hindi po siya, balik ka mga sa 1 Corinthians 8:6, sabi niya, but to us there is but one Elohim, the Father, of whom are all things, and we in Him. O ngayon, kung iba ang paniwala mo, na sinasabi niya, hindi ka naniniwala doon sa sinasabi ng Apostol Pablo, okay lang yun kung hindi ka maniwala sa kanya. Pero yung sinasabi ng Elohim, doon sa Isaiah, na sinabi niya, ako lang ang mag-isang nagladlat ng langit at lupa. Can you show to them, Brother Ram, in English? In Isaiah, is it in chapter 45, in chapter 44? Diba? Makita po ninyo, na sinasabi, ako lang ang mag-isa. Nag-iisa lang ako, brad, sabi. Nag-iisa lang ako. Ako lang mag-isa nagladad ng langit at lupa. Okay, Isaiah chapter 45 or chapter 44 verse chapter 45 verse please bear with me. Chapter 44 verse 24. Thus saith the Adonai, L-O-R-D, all capital, meaning the tetragrammaton. Kung ang pastor niyo ay galing sa Bible school, he knows this. It refers to the Father. Oh, di ba? Nakita niyo po yan? Mag-galing sa Bible school. Ako, hindi ako galing sa Bible school. But I was chosen and ordained by Elohim through dreams and vision when I suffered a heart attack and flatline for 15 minutes. Okay? Sabi niya, thus saith the Adonai, the Lord, the YHWH, or the Father, thy Redeemer, and He that formed thee from the womb. I am the Lord. I am Yahshua, blessed be His glorious name. That is His original name. That He revealed it to me when I suffered a heart attack. That make it all things. Who do you think is the one speaking here? Napakalabo kasi ang pag dito, manatili ka lang. Napakalabo. Sino pa nagsalitang yan? Is it the Father, the Son, the Spirit? Tanungin niya sa mga Trinitarian. Sino nagsalita dyan? Di ba? Sabi niya, I am the Lord that make it all things. That stretch forth the heavens alone.
that spread it abroad, the earth, by the three of us. Ganun sabi mo ngayon? Hindi mo sabi, by myself. Nag-isa lang ako. So, to whom will you make me equal? To whom will you compare me? I know not any. There is none beside me. So, ito po ang sinasabi. Kaya nga, sabi ko, mabuti pa itong batang ito. 9 years old, nakakaintindi. Alam niya, it doesn't make sense. Hindi ba, really? Yung the Messiah, siyang nag-create, na paniniwala ng Trinity. Believers. Di ba? Alright. Wala na nabasabi ko nga. Ang banal na kasulatan, wala siyang sinasabi na tatlo sila, nag-iisa lang daw siya. Okay. At siya na nag-iisa, siya po ang tawag sa kanya ay Father. Ulit itong sinasabi ito. Just for the sake of you, especially yung mga baguhan, especially doon sa mga hindi pa rin makaunawa, na binulag na Satanas na demonyo. Diba? He has blinded the mind of the people that they can understand. I hope the Adonai will open your mind. There is only one Elohim. Sabi ng Apostol Pablo. At yan nag-uusang Elohim na yon, ang siya po din tinatawag na Father. Okay. Yung nag-iisang Elohim na Father, ang kanyang nature o kalikasan, hindi siya tao. Sinabi niya sa Romans sa book of the Numbers, hindi ako tao. I'm not a man that should repent or that say lie. Diba? Ano siya kung hindi siya tao? His spirit. Sino nagsabi yan? Yung Son mismo. Di ba sa John chapter 4 verse 24? Okay, let's read it. Sa John chapter 4 verse 20, it is the Son Himself who said that the Father is a spirit. Praise the night, John 1, kapitulo 4. Okay po. Praise the night. John chapter 4, verse 24. Praise the night. Makinig kayo mabuti. Buksan nyo rin yung banal na kasulatan sapagkat napakalaga. Ang pinag-usapan natin, it concerns about your salvation, mga beloved brethren. Mga minamahal kabayan. Huwag kayong magalit. Huwag kayong magkaroon ng inis na hindi kayo makinig. Napakalaga po ito na ipinapahagi ko sa inyo. Praise the night. John chapter 4, verse 24. Elohim is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sino nagsabi niyan? Brother, sino nagsabi niyan? Messiah po. The Messiah, the Son. Espiritu daw yung nag-iisang Elohim na tinatawag na Father. Espiritu daw siya. Ngayon, nag-iisang Elohim na Messiah, na Espiritu, siya po ay nagsasalita siya. Nagsasalita siya at yun ang ginamit niyang mode of creation. Doon sa simula, nag-create siya. He created everything sa magitan ng kanyang salita. O, tingnan nyo, sabi nung tanong kanina, kung He created everything, bakit He was born as a child? O, tingnan, let's go back to Colossians para makita po ninyo. Para maintindihan nyo mabuti. Okay? Ang sabi rito, sa verse 15, going back to Colossians chapter 1, verse 15, ang sabi niya, Brother Ram? Praise the night. Who is the image of the invisible Elohim, the firstborn of every creature. Tama nga yung sinabi ng bata. Tama yung tanong niya. Who is the image of the invisible Elohim? Larawan siya, referring to the Son, sinasabi ng Apostol Pablo, yung Son, siya'y larawan siya ng hindi nakikitang Elohim. Bakit hindi nakikita? Ay, Espiritu nga eh. Bakit ba Espiritu? Larawan siya ng hindi nakikitang Elohim at yung kasunod niya, the firstborn from every creature. Do you understand that? The firstborn from every creature. Why? If you're going back again in Genesis, nung nag-create siya, sabi niya magkaroon ng ganito, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days, nag-create siya, on 6 days pala, kinreate siya everything that is in this, makikita natin. Sabi nga niya, if He created everything, if the Messiah created everything, sabi niya, nung tanong, why was He born as a child? It doesn't make sense. Don't you think so? Ganyan po yun, mga minamahal kabayan. Yung ginamit niyang salita, nung dumating yung the fullness of time in Galatians chapter 4, verse 4, sabi niya, when the fullness of time comes, Elohim sent forth His Son.
made of a woman, made under the law. Naintindihan niyo ba yun? Yung son na yun, di ba? So, he's the image of the invisible, the firstborn from every creature. Naiba siyang nilikha sa magitan ng na he was created because siya, among all his creation, ipinanganak siya. He's the firstborn from every creature. O, tama ba yun? O, kung siya pinanganak ayaw nyo bang tanggapin, ayaw paniwalaan yun? Alam nyo kasi, ako, I am of the belief na ang ginawang pagsasalaula ng demonyo sa tanas para makabawas itong New Testament na binabasa natin. So, we must to be very careful studying, analyzing it. Tama ba? Yung consistency ba ng pagkasulat? Tama ba talaga? Is it really referring to the one and only creator of the heavens and the earth, nag-iisa lang Elohim na banal espiritu? Alam nyo, yung Son, when He was created, nandito sa bala, yung Father mismo na nag-create sa Kanya, nanahan doon in verse 9 of 1 Colossians chapter 2, verse 9. Ano sabi po niya, Brother Ram? Praise Adonai. For in Him dwelleth all the fullness of Elohim bodily. Praise Adonai. Yung kinirate yan laman, na ang origin niya ay salita, nanahan ngayon yung nag-iisang makapangyarang Elohim na lumikha ng langit at lupa. Yung kanda sama dyan. Kaya may tanong sa Haring David, si King Solomon ba yun? Well, Elohim indeed dwelleth in this planet Earth? Mananahan ba siya rito sa balat ng lupang ito? Diba? O ito, sa kasagot niya, nanahan siya, bumaba siya, nandun siya, saan sa nanahan? Doon sa nilikha niya. Sapagat yung kanyang nilikha na human flesh, human body, soul, and spirit, siya lang ang namumukod nag-iisang creation na hindi po siya nagkaroon ng anumang klase ng bahid ng kasalanan. He doesn't have any sinful nature. He doesn't have the so-called sinful nature or serpent seed because he was siya ipinanganak. Immaculate conception through the power of a great Abba-Shaddai. Through that woman, the Blessed Mother, nagkaroon siya nagkabuntis siya na without mating together with his spouse husband, Joseph. Nasumpungan na siya ng buntis ni Joseph, gusto siyang iwanan. But later on, kinausap sa Magdalene Dream, huwag mo siyang iwanan. Sabagat yung nasa kanyang sinapupunan ay galing sa Elohim na lumikha ng langit at lupa. Natin nyo, mga bilabad kababayan. So you really need to understand all these things. Bakit? Ulitin ko ulit. And after he had na-complete na yung kanyang mission, I'm referring to the Son. Di ba? So, nung nakabuhay sa Cross Calvario, sabi, it is finished. O, tapos na. Tapos na kanya. So, bumalik na siya sa langit. Bumalik na siya sa langit. What? As a son? Nakaupo pa rin ba ron sa tulad ng sinasabi ng New Testament na nakalagay dyan, he's now sitting at the right hand of the Father? Hindi ba? Ang ibig sabihin nun, right hand, it is some sort of seat of power. Ang ibig sabihin nun, it is not a literal. There is no literal sun in heaven. Ang nando sa langit, isang trono lang ang nakaupo doon yung nag-isang lumikha ng langit at lupa. It is the Father. Ayun na sa New Son, nung bumalik na sa langit, sinasabi ng banal dito sa New Testament, bumalik siya rin sa dating kilalagyan. Ano ba dating posisyon niya? Saan siya ba dati? Sabi niya, sa John chapter 16, verse 27, if I'm not mistaken, sabi niya, babalik na ako roon, sugo sa akin, sabi niya. Yung Father, babalik siya daw sa Father. Why? Because when He came into this planet Earth, ang kanyang position, ang kanyang kinalalagyan ng time nun, He is in the bosom of the Father. O nung babalik siya, bumalik siya sa bosom. Ay, ano ba nasa bosom? Is it a literal son? Isn't it that yung nandito sa atin, it is the word, it is the word, it is salita, kaya nga tayo nakakapagsalita. Dito nag-emanate yung mga boses natin. Bosom. It is not a literal son na all of a sudden lumabas dito, bumabas sa langit. Kaya nung bumalik siya roon, bumalik na siya as the word. Is that difficult to understand?
Kung wala kang espiritu ng Maldonay, the wisdom coming from Dunay, you cannot understand. You are blinded. You are only pretending that you know everything. But in reality, the Adonai will reveal who you are. Diba? Lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi mo pwedeng pagtakpan ng katotohanan. Bumalik siya sa langit. Not as a son. O doon, ibinapag ito. Bumalik siya. But after, paglabas na rin sa realm na yan, nakikita natin pa, mabalik siya ron as the word. O, bahir na maintindihin yun. Kasi otherwise, kung mayroong son sa langit, ano siya? Ayan ang turo ng Trinity. Nandun siya sa langit, nakaupo siya. O, ano siya ngayon? Asan upuan niya? Saan siya nakaupo? How will you not prove that? Diba? Kaya nga yung mga nakakasulat ito, you must have to remember, ito po ang ginamit na kaaway, lalansihin niya ang tao. Guluhin niya ang tao. Kaya nga if you don't have wisdom from him, Adonai, he will not reveal it unto you. Sabi niya, no one knows the Son but the Father. No one knows the Father but the Son. Unto whom the Son will reveal him. Kaya nga, pag hindi mo makilala yung Son, hindi pa siya nagpapayag sa'yo. I'm sorry to tell you. Tulad nga na nasabi ko nga, beloved brethren, at the very onset of my, dito sa kasimula, malapit na matapos ng lahat ng bagay. Everything is now getting worse and worse every day. Hindi nyo naman siguro ang Delta variant. Hindi na magkaugaga ang lahat ng mga government officials, especially yan dyan sa DOH na yan. Hindi na malaman, ang dami ng hospital uli ngayon, ang punong-puno na uli ng mga biktima ng mga Delta variant ng COVID-19 na yan. Bukas makalawa, kahapon yata, umabot na ng 13,000 tinamaan. Paano mangyari? Paano ka susuli ngayon? Saan ka pupunta? So, iba naggagambol na lang, sige, makipagsama lang. Kung hindi ako lalabas, kaya sabi ng gobyerno, lockdown, hindi magtatrabaho. Hindi ako magtatrabaho, mamamatay din kami sa gutom. Hindi mamamatay na lang kami. At least, mamatay kami lumalaban. Pero, kababayan, ang problema, mag-spread ka ng virus pag lumabas ka, pag ikaw tinamaan, pag uwi mo ng bahay, kasama ng pamilya mo, natatamaan mo, ang maabot. Diba? Hindi baling mamatay ka sa gutom, ikaw lang mag-isa. Diba? At ito ang siguruhin mo bago ka mamatay. Kilalanin mo muna yung nag-isang Elohim. Kasi in flaming fire, taking vengeance on them that know not Elohim and obey not the gospel of Mashiach. So what? Kung mamatay ka ngayon, mamatay tayo ngayon. Diba? For as long as you know where you are going, di ba? Kadalasan ng mga sinasabi ng mga Katoliko, pagano talaga. Saan ka man, naroroon siya. Di ba nagsasabi nila sa mga namatay nila mga loved ones? Bakit? Hindi nga nila alam kung saan pupunta. Pero dito, the moment that you accept Him, this is the original name of the Messiah. This is the original name of the Father that He gave it to the Son. Kaya isa lang yung pangalan nila, hindi dalawa. Di ba? Nag-iisa lang yan. Yung nag-iisang Elohim na tagapagligtas, bumaba, nanahan doon sa nilikha niya, kaya nga, naging tagapagligtas yung Son, sabagat it is the Father who is dwelling in them, at saka yung pangalan ng Father, andun din sa Son. Tinan niyo po yun. Siguro ba, baka naglahat tataas kayo ng kilay. So, sino nagsabi sa akin niya? Sa Bible school, hindi ho. Flesh and blood has not revealed it unto me. But, my Father who is in heaven, when I suffered heart attack. Ano po yun, mga beloved brethren, mga minamahal kabayan? So ano ngayon ang gagawin natin? Ito mga pandemic na ito, dapat natin makatakutan. Alam nyo, kung ikaw tunay naman, nakilala mo siya, hindi dapat kinakatakutan yan. Kasi darating kamatayan. Pero sumunod ka sa gobyerno. Kung ano yung sinasabi ng gobyerno patakaran niya, huwag kang malis, huwag kang lumabas, manatili ka, sumunod ka sa kanya. Because as a true believer of the Messiah, you are supposed to be a Elohim believer and respect those who are in authority. Yan ang sasabi ng Biblia. Hindi ka pwedeng magmalaki, ikaw pastor ka. Pastor kang pulpul ka, pare ka. Kung sino ka, nasasabi, hindi kami, labas kami, hindi kami tatabla niyan. O ilang pastor na ngayon namatay sa COVID. O pero ako nakilala nga ngayon eh. Narinig ko lang kahapon sa anak ko eh. Yung pastor daw niya, hindi niya binibigay importansya ng
O nagkakandak pa rin sila ng kanilang worship service sa kanilang sambahan. Although 10% nga lang, o ano nga, tinamasa ngayon ng COVID yung asawa niya. Ngayon, pati sa ngayon, yung pastor tinamaan, nasa ICU ngayon. Tinan niyo po ngayon. Oh, tatamaan ka talaga. Bakit? Unang-una, wala kang protection eh. Bakit? Jesus ang tinanggap mo eh. Yung Jesus has no power to save you. Because that is a transliterated name. That is a bogus name ng Maldonay. This is the real name. You accept this. Be baptized in this name. And I tell you, I guarantee you, the Adonai is my witness. You will be fully protected from the Adonai. But those who are continuously maligning this, hindi po ako ang inatake ninyo. You're rejecting the one and only true creator of the heavens and the earth. Naintindihan niyo po yung mga minamahal kabayan. Kaya nga, maraming mga, magugulo ka talaga. Isang araw nga, meron isang doktor, pulpul na doktor. Sabi niya, hindi raw, mas mabagsik pa raw yung binabaksin sa tao kaysa doon sa virus. Nag-isang doktor na nagmamagaling. Granting na natutuyo sinasabi niya. Lahat ng mga expert sinasabi nila na kailangan mo mapabaksin. Who are you to contradict these people? Indeed, then you must have to shoot to yourself. Siguro, pinakamaganda niyan, ayaw magpabaksin, di ba? Sabi nga nun, may nag-challenge sa kanya, magpunta ka ron sa mga may tinamaan ng COVID at doon ka magano ka ron. Tingnan natin kung hindi ka tatamaan. Para lumalabas, hindi totoo yung vaccine. Ano yung sasabi niya? Mas magaling pala siya. Pero mga minamahal kabayan, ulitin ko ulit, time is of the essence. Ang ating Pangulo, nagsusumikap siya, ginagawa niya, sa akala niya siyang tama, ginagawa niya lahat ng paraan. Hindi ba, at this point in time, we Filipino people, if we are really true believers of the Messiah, kasi di ba ang Philippines, the only Christian in the country daw, in the Far East, sabi nila, do you believe in the Messiah? Okay. If we really believe in the Messiah, sasabihin ko lang sa inyo, hindi siyang creator. Yung Messiah, hindi sa Diyos. Nandito na sa balat ng lupa nung time na yun kasi ililigtas niya ang bayan through mamagitan ng kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. And then when he conquered death, bumalik na sa sa dati posisyon niya, and it is now ang bumalik na ulit sa Elohim. Siya na mismo ngayon ang nag-isang Elohim, lumikha ng langit at lupa. How did I do that? Ubuksan natin. Last verse, Brother Ram. 1 Corinthians chapter 15. Tinayin po niya para maisipin. It is no longer the Son. The Son has already done His part kasi yun ang part niya eh. Ililigtas ng bayan. Pero ngayon bumalik na. Bumalik na sa position niya as a word. Kaya ngayon mga nababasa natin dyan na it is a deception na ginawa ng kaaway. Ito, in verse 28, Brother Ram. Praise the Lord, 1 Corinthians 27, 28. 25, 27, 28. Hanggang 28 pala. 25, 26, 27, 28. Praise Adonai. Verse 25. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Yes. For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted, which did put all things under him. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that Elohim may be all in all. Nakita niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan ba natin yun? Nung ako'y nandun pa sa dati yung pinagaling, tinatanong ko sila, paliwanag, nila may paliwanag eh. Pinagalitan pa ako ng asawa ng pastor. O namatay na tuloy yung babae, pastor. Sabi niya, then cometh the end, when he shall delivered up the kingdom to Elohim. Ano ba yan? Darating ang panahon, i-deliver niya. Even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. Did he, nangyari ba niya, naganap ba ito nung during the time that he was here? For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Kata niyo ba yun? The last enemy that shall be destroyed is death. Tinalo ba ang kamatayan? Tinalo ba niya ang kamatayan? What do you think, mga binabad kabayan?
kung hindi niya tinalo yung kamatayan ng Messiah, is referring to Messiah, sasabi Apostle Pablo, then ngayon, andyan pa rin siya nasa salibingan. Hindi pa siya nabuhay. Di ba? Andyan pa rin siya na King David, sila lahat mga andyan pa sila sa libingan, yung mga na... Pero sa Messiah, hindi, nag-resurrect na eh. Tinalo na nga niyang kamatayan, tapos na yung kanyang kaya bumalik na siya sa langit. O ngayon, nung bumalik siya, sabi niya, for he had put all things under his feet. Who is this thing? It is referring to the Father. Ang Father, di ba niya, all things was given unto me, sabi na Son, doon sa 11:26 ng Matthew, di ba? All things were given unto me by the Father, di ba? No one was the Father but the Son. Okay. For he had put all things under his feet, but when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted. Sino yung accepted? Yung Father na nagbigay sa kanya kapangyarihan. Hari ako, mas mataas ako sa iyo. Binigyan ka ng kapangyarihan dito sa balaan lupang ito. Ikaw, yung son na kinirate niya. Parang if you know the story of Joseph, the dreamer, di ba? Sabi nung Paraon, sabi sa kanyang pero, sabi niya, okay, bibigyan kita ng kapangyarihan, pero ang patungkol sa dito sa trono, ako pa rin ang pero. Di ba? O ganito yun. Ito yung sasabi ni Maldonado. For he hath put all things under his feet, but when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted which did put all things under him. So hindi kasama yung, binigyan niya lahat ng bagay, hindi kasama yung nag-iisang lumika ng langit at lupa, yung banal na espiritu. Alright, in verse 20, sabi niya, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that Elohim may be all in all. Bumalik na yung lahat ng kapangyarihan doon sa isang Elohim na lumikha ng langit at lupa na banal na espiritu. Nasaan na ngayon yung Son? Ulitin ko ulit para makita po ninyo. In John chapter 16 verse 27, ganito po sabi niya, for the Father himself loveth you because you have loved me and have believed that I came out from Elohim. Verse 28. Chapter 16 verse 28 ng John. I came forth from the Father and come into the world again. I leave the world and go to the Father. Babalik na uli ako sa Ama. Bakit? Doon siya nagaling eh. Saan? Doon sa puso ng Father. Hindi literal na doon siya sa tabi niya. Hindi literal na nakaupo sa kanang kamay. It is a seat of power. Diba? O baka ituturing sa akin si Stephen. Nung mamamatay si Stephen, nakita niya, and I should stand. Standing at the right hand. Diba? Ano na palagi niya? Diba? Ano nakita niya? Makita ba niya yung Espiritu? Vision ang nakikita niya. Malapit na siya mamatay. Di ba ganyan kadalasan pag malapit ka na mamatay, kung ano naman nakikita mo? So, iisa lang yung Elohim na lumikha ng langit at lupa. Yung tungkulin, yung gambanin ng Son, yung mission niya, na-fulfill na niya, nagawa niya lahat. Pinako na sa krus. Bumalik sa ron sa kanyang so, kaya nga Elohim is all in all. Kaya nga yung kumakausap sa Apostle Pablo no nandito na dito sa New Testament, sabi niya, talagang ginulot talaga ng kaway. It is the Father himself now the one talking to him. O yung kumuusap sa akin, who do you think is the one who spoke to me when I suffered the heart attack? Sino ang nagano sa akin? Is it the Father or the Son? Then come to think of it. Hindi ba? It is the Father, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15 verse 28. Bumalik na sa roon. Kaya nga, ibumalik na lahat ng ano. It is now, the Father now is the one controlling everything. Alright, pagbabalik uli yung second part ng kanyang mission, babalik sa uli, ipapabalikin niya uli. As a son again. As a son again. Kita po ninyo. At yung mga nagtulos sa kanya, makikita mo rin siya ng mukhaan. Coming out in the clouds, diba? Sabi niya. Diba? Kasi yung Espiritu, yung Elohim the Father, Espiritu, hindi mo siya makikita. Pwede ba makita? Pwede ba natin makita yung Espiritu? Tingnan niyo po yung mga bilang brethren. Hindi mo maintindihan, you must have to ask wisdom from the Adonai. Baka pala namin Abba Shaddai na makapayan sa lahat. Maraming salamat muli. Nawa itong akin na pahayag na mensaheng ito sa araw na ito, sa mga sandaling ito, naging pagpapala sa sino mang nakapakinig na hipunawa ang kanilang puso. Na sa panahong katulad ngayon na wala nang ibang susulingan ng tao, hindi na malaman kung ano gagawin nila.
You are the only ultimate solution, Great Abasaday. Kayo lang po ang tanging makapagliligtas sa sangkatauhan. Talikdan lang nila pagsamba sa mga ributos, sa mga maling turo. Maniwala sila sa inyo na tanging kayo lamang isang nag-iisang Elohim na lumikha ng langit at lupa. That you created the sun because of a specific purpose to save the people from their sin through the shedding of His blood. Maraming salamat, aming Abasaday. We are very fortunate that iilan lang talaga ang pinagpahayagan po ninyo. Yung nais po ninyong pagpahayagan. I'm very sorry for those who up to now is still blinded by the God of this world. But just the same, Maldonay, I beseech you to open their mind, give them understanding, nawa mabigyan sila ng pagkataon. Pag ayaw pa rin nila makapaniwala, Maldonay, yours is the kingdom, the power, the glory, and the majesty. Maraming salamat po, Maldonay. At sino man ang may mga taglay na karamdaman sa mga sandali ito, especially my beloved brethren who is still suffering from any anxieties or any kalungkutan, kapangluan, kabalisan, kabagabagan because of what is happening right now, no, patuloy niyong iyon pagpala kamay, mag-comfort sa isa, sapagkat you are the really comforter, aming Abasaday. As I rebuke and I bind all the works and the wiles and the plans of the devil in the mighty name of Yeshua. Sickness and disease is out. Problem is solved by this began in Adonai Jesus' name. Maraming salamat po, Maldonay, at naging pagpalain niyo po ang komunidad na ito, this Adonai Jesus Messianic Community, at maging matahimik, mapayapa naman ang basambayan ng Pilipinas. Patnubay niyo po ang mga namimino sa iyong bansa sa panguna aming Presidente Duterte. Ingatan niyo at mga bagay na aming ginagamit, magmula sa tahanan ng bawat pinamahal kapatiran, hanggang sa pinakamaliit na bagay na gamit nila, magmula rito sa pastoral house na gamit namin. Maraming salamat po, Maldonay. Sa iyo lahat ng kapurihan at kalalatian sa pangalan ng tagapagligtas Adonai Yahshua. Praise be to your great Abasaday. Maraming salamat, mga beloved kababayan. So once again, I am continuously inviting you to please follow us, like and follow us on our Facebook account, Facebook page, Twitter, and Instagram account. Also subscribe to our YouTube channel. We are doing this during Saturdays is our day of worship. But from Sunday to Friday, we have the daily morning and evening devotion. During morning time at 7:30 in the morning, nagkakaroon kami ng morning devotion. At 9 o'clock, meron kaming public social media live streaming. So, please join us para malaman niyo po muli, magkaroon pa kayo ng karagdagang kalaman kung sino ba talaga yung nag-isang Elohim. Time is of the essence, mga beloved brethren. Shalom, and I love you. Praise Adonai. Hallelujah.